Praise the Lord. Salamat sa Dios na ining kabuntagon and madutas sa paminaw sa pulong sa Ginoo ni ining kabuntagon and akong pagadadon kaninyo ang uluhan sa pagtulunan nato is Hope in Life's Dry Valleys. Panusata mo adto ni ana maadto sa mga pag-ampo. Ginoo, salamat ni ining kabuntagon. Thank you because you are here with us, and thank you, Lord, that we know, Lord, that your word is powerful, active, it's living, Lord, and it has the authority to penetrate, Lord, even, O God, sa kinabuhi sa imong mga katawan. It is an agent of change. Salamat, Ginoo, nga as to whatever purpose that you will be sending your word to us this morning. Salamat, Ginoo, nga kini maghatag ka namo og kabag-uhan. Rebuke us if needed. Correct us, Lord. Inspire and encourage us, O God. Salamat, Ginoo. Holy Spirit, our great teacher, be with us today. In the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ini kabuntagon na to ang tanawon ang Biblia mahitungod sa mga desperate nga situation sa kinabuhi sa tao. When I say desperate, hopeless nga situation sa tao, o gusto nga ipahibalo sa Dios kanato nining kabuntagon nga siya ang Ginoo, wala siya mausab, o pwede natong ibutang nga atong paglaom nga sa atong buhi nga Dios. Praise the Lord. Have you ever been into a situation nga wala nagyoy paglaom ang tanan? Kana bang murag all done? Bisag unsay imong himuon murag wala na, and it seems that the future is very not just blurry, dili lang kay murag hanap ang imuhang kaugmaon, kundi ang kaugmaon murag wala na gyud ba. Siguro some of you have experienced that, and some of us have not yet experienced that. Praise the Lord kung wala pa ta naka-experience diana tungod kay very sa Tagalog na masalimuot nga pangyayari. We pray that this word of the Lord nga atong paminawon nining kabuntagon will somehow mahinumdum ta ni ani whenever we face this dry valleys in our lives, we face this situation nga wala na tay paglaom. Ug usahay kanira bang wala na tay paglaom, malimtan na nato ang Dios. Dili na ta makahuna-huna og ampo, dili na ta makahuna-huna og Ginoo. And so today we will learn kung giunsa sa Dios paghatag og paglaom ang iyang mga katawhan, specifically the Israelites, who seems to forget nga naa di ay Dios. Unya naa sila sa sitwasyon nga hopeless. Naa sila sa despair situation because of what's happening in their country, because of what is happening in their families, in their community. And so to better understand ang ilahong hopelessness, tagaan ta mo og gamayng background sa history sa Israel during the time of Prophet Ezekiel, because we will be talking about a scenario or mga panghitabo sa panahon ni Propeta Ezekiel. During the time of Prophet Ezekiel, by the way, Prophet Ezekiel is not just a prophet, but he is also a priest. Pare sab si Ezekiel. And ang mga Hudeo, na-exile sila, buot pasabot anang na-exile, forcefully gipapahawa sila sa ilahong kaugalingon nga nasod, o dito sila nipuyo sa nasod sa ilahong kaaway. Tungod kay sa una, napildi sila sa gubat. And God allowed the Israel to be conquered, to be captive by the Babylon,
Og sumala pa sa giingon sa Dios, giingon sa Biblia, God allowed them to be under Babylon for 70 years. Inaimong tupad 70 years. Kaya na to, dili. Kaya ba na to 70 years na pupuyo ta dito sa lugar nga di na to ganahan, lugar sa atong kaaway. Ug mao na nahitabo sa Israel, sa mga katawhan sa Dios, gipili nga katawhan sa Dios. God allowed those 70 years nga nahitabo sa Israel or Israelites because they kept on sinning. Kanunay silang nagpakasala. Bisag kahibalo na sila sa Dios nga He is a jealous God. Dili gusto ang Dios nga naa kay laing gisimba, pero musimbahon gyapon nila tong mga idols. And so God allowed Israel to undergo those 70 years captive sa Babylon. Imagine 70 years you're away from your country. Nahimo kang ulipon sa lain nga nasod, wala kay kagawasan. Nigani ang usa sa pinaka subo nga nahitabo nila was ang Temple of Solomon. Naguba. Ang house of worship sa mga Israelites, wala na. Naguba na. Dili na sila kasimba. During this time, during the 70 years, ang Diyos nakikistorya pinaagi kang prophet Ezekiel. And God gave a vision to prophet Ezekiel. Ug ang iyang vision was found, one of his vision was found in Ezekiel chapter 37 verses 1 to 14. Are we excited? Amen? Praise the Lord. Atong basahon ang 14 ka bersikulo. Tungod kay ang Dios gusto makikistorya kanato nining kabantagon. Ningon ang pulong sa Ginoo, gigamhan ako pag-ayo sa Ginoo og pinaagi sa iyang espiritu. Gidala ako niya sa walog. Sa English na valley. Kasabot mo unsay valley? Kung naay duha ka bungtod, ang ubos ana mao nay valley. Okay? Or sa uban nga yano nga pagkastorya plain. Between sa bungtod na ay patag diha valley. Diin nagpasad ang mga bukog. Di na to na-explain sa bukog. Basta bukog. Nagpasad ang mga bukog. Patay nga mga bukog. Wala na skin. Gipakita niya kanako ang tibuok nga walog nga nalakop sa mga bukog nga uga kaayo. Tibuok nga valley. Patay nga mga bukog. Maraba o gimasakir. No? Wala lang to gilubong. Kaya nakita mang bukog. Verse 2. Verse 3. O gaingnan ako niya tawo. Ezekiel. Mabuhi pa ba kining mga bukog? Unsa sa inyo maigsaon? Buhi dili. Dili no? Mao gyud. Og bitubag ako. Ningon si Prophet Ezekiel, "O Ginoong Dios, ikaw ra ginasayod niini." Unya giingnan pagayod ako niya, sultihi kini mga ugang bukog nga mamatay sila kanako. Kay ako ang Ginoong Dios nag-ingon kaninyo, pag ginhawaon ko kamo ug mabuhi kamo pag-usab. Wow! Praise the Lord! Ang bukog pag ginawaon, niya mabuhi. Imposible. Hatagan ko kamog mga ugat, og unod, og panit, og hatagan ko kamog ginhawa, og mabuhi kamo. Hallelujah! Niya makailan na kamo nga, ako mao ang Ginoo. Busa, misulti ako sumala sa gisugo kanako. Giprophesy ni Prophet Ezekiel ang mga bukog. Samtang nagsulti si Prophet Ezekiel, may nabati akong kinanaas ang mga bukog na turon. Ang bukog na to, pikas guro nga tumoy, dagan na pikas. Imagine, nagpasad ang mga bukog, unya, napurma na. Nagpangitaay na tong bukog, asa siya dapit, asa yung tiil, asa. Og nagkauli ang mga bukog, og nahimong tibuok nga lawas. Wow! Sa pagtanaw ko, may mga ugat na, may unod, may panit, apan dili pa mo ginhawa.
Oh, mura og kanang patay. Oh, napay lawas, patayng lawas. Now, og giingnan ako sa Dios. Tawo, Ezekiel, sulti ang hangin. Suguon ni mong hangin, ha? Ang Ginoong Dios nagsugo kaniya sa paghuros o sa paghatag o gininhawa ni ining patay nga mga lawas aron mabuhi sila pag-usam. Hallelujah. Now, busa si Ezekiel misulti sa gisugo sa Dios kaniya og nabuhi, nanindog, ilabihan gayud sila kadaghan. Hallelujah. Gikan sa bukog, giuli ang mga ugat, ang mga panit, ang tibok, lawas, unya nabuhi. Pagka-imposible ha. Pero gihimo sa Dios. Unya giingnan ako sa Dios. Tawo. Remember, this is just a vision. Ngayon, ang Ginoo, kining mga bukog, katawhan ni sa Israel. Remember, akong gisultin nyo nga na-captive sila, na broken ang Israel, na nga wala, nangamatay, daghang nangamatay sa Israelites tungod kay napildi sila sa Babylon. Ngayon ang Ginoo. Ezekiel, kanay mga tao, mga Israelites people ni, nasod ni sa Israel, ugana ang amo. Miingon ang mga bukog, ugana ang among mga bukog. Murag patay na mi. Wala na kami paglaom, ug wala na kaugmaon. Because imagine, 70 years captives under the country of the enemy, under Babylon. Makaingon pa baka na kay paglaom o na kay kaugmaon? Muna ang hinain sa mga Israelites people, it's like we are dead. We are alive but we are dead. We are hopeless. We are in despair because we are in the country of our enemy, serving them for 70 years tungod kay gialaw sa Dios. Hallelujah. Busa sultihi sila, nag-ingon ang Ginoong Dios, ablihan ko ang inyong mga lubong, ug banhawon ko kamo, o katawhan ko ng mga Israelita, dadon ko kamo balik sa yuta sa Israel. 70 years you are captive, but I will bring you back to your land, Israel. Praise the Lord. O kunya, mahibaluan ninyo nga ako mo ang Ginoo sa dihang buksan ko ang inyong mga lubnganan o baganhawon ko kamo o katawhan ko. Papuyon ko diha kaninyo ang akong espiritu o mabuhi kamo o ibutang ko kamo sa inyong kaugalingong yuta. Unya, mahibaluan ninyo nga ako ang Ginoo nga nagsulti kaninyo, maoy maghimo niini. Ako ang Ginoo nagsulti niini. Praise the Lord. Now let us learn 3 things about the vision of Ezekiel. First that we will learn is life is full of impossible and hopeless situation. Ang kinabuhi, puno og daghang mga panghitabo sa itong kinabuhi nga daghang hopeless, walay paglaom, og mga imposible nga mga sitwasyon. And I call it the valley of hopelessness. Excuse me. The valley of hopelessness. Ano hopeless man? Because the Israelites are under Babylon for 70 years. Mara og wala nay kalibutan ang Israel because naa sila sa ilang kontra. And everything they trusted. Ang ilang hari, wala na. Ang mga sundalo sa ilahong country, wala na. Patay na. Ang ilahong mga balay, nga gipundar nila, dito sila nanubo, dito sila ng dagko, dito sila gipanalanginan sa Dios, paphana. Ang mga structure sa ilahong country, wala na. Gunob na tanan. Kasi imagine that, saon pa nato ni, then 70 years nang naadiris atong kontra. It's like we are in the valley of hopelessness. And perhaps, ang ilahong mapangutana, ano pong gialaw sa Dios nga maadto ta aning sitwasyon na?
Anak man kata sa Dios, pinili man kata sa Ginoo. Or maybe they can question, Lord, where are you? Have you forsaken your covenant with us? Misaad ka sa amo ang mga forefathers, Abraham, Moses, Isaac. But Lord, where are you now? Is this familiar to us today? This is somehow our lives looks like. Sometimes i-allow sa Dios nga moadto ta sa valley of hopelessness. You know why? Because we kept on sinning. Kanunay tang nagpakasala, bisag kay balot nga sala na, but we kept on sinning. And that's why God will allow us to be in that valley of hopelessness. That's why mapunta ta usahay sa area sa tong kinabuhi nga murag lisod na kaayo. Unya usahay ato apang basulon ang Ginoo. Hello, when in fact ang dapat gid basulon kay kita because we kept on sinning against the Lord. Hallelujah. But you know, brothers and sisters in Christ, despite of this hopelessness, mao lang ni kanindot sa tong Ginoo. Amen? Murag makapanghupaw sab ka ba? Ay. Despite of the hopelessness of Israel, an impossible situation, oga, walay paglaom, walay kaugmaon, the good news is, God is sovereign. He is in control of everything. And there is hope. Amen? Na ay paglaom bisan sa mga imposible nga mga sitwasyon. And that's exactly what we will see next. Because in the same valley of hopelessness, diha gyapon sa kapatagan nga daghang imposible, daghang mga patay nga mga bukog, but God is able. Hallelujah. Ngayon ang Bible, ikaduha nga point is, God is sovereign over impossibilities and hopelessness. In the same valley of hopelessness, there is also miracle. And I call that the valley of miracles. Nga bisan og diha sa imposible nga mga butang, imposible nga mga sitwasyon, God is able to do miracles. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Verse 4 to 10, maghisgot ka nato kung giunsa sa Dios. Giunsa sa Dios in the vision of Ezekiel. Giunsa niya pag himo nga ang bukog, nabutangan og unod, nabutangan og mga ugat, na porma og tawo, gibutangan sabtog mata. Nabutangan sabtog perhaps tango, no? Kompleto na himong tao. Kung giunsa sa Dios pagsugo ang hangin o gitayhupan ang mga patay nga lawas og nabuhi sila. Seems impossible, but that is the hope we have in God. Ang mga imposibleng mga butang in the valley of uncertainties, in the valley of hopelessness, there is also miracle nga gustong himuon sa Dios. Because even in the hopelessness, God is there. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. There is hope. Nihatag og promise ang Ginoo nga, I will make you whole again, nation of Israel. Ang imong kinabuhi nga murag wala na'y paglaom ug wala na'y padulngan, and you don't know if there is still a future for your life, but God is telling you there is hope. There is hope. I will make your life better again. Tabangan ta sa Dios. It seems impossible nga dili na ta makagawas ni ani nga sitwasyon nga murag piniriso na ka, nga ang sentence nimo life sentence of imprisonment up until death. But God is miraculous. Hallelujah. God is sovereign. Pwede niyang abrihan ang prisuhan, abrihan niya ang lubnganan, og iya kang tagaan og paglaom.
And that is our God, the God who makes impossible things possible. Let's give a clap offering unto the Lord. Hallelujah. There is hope in our valley of hopelessness. And not just God will do miracles, dili lang kay himuan tag milagro sa Dios, dili lang kay pakitaon taog milagro sa Dios, kundi kana nga milagro mga igsoon will lead us into victory. Hallelujah. And point number 3 is, God is sovereign over impossibilities and hopelessness. Number 3, pwede ito sa number 3 na siguro kato. God gives victory to His people, and I call that the valley of victory. Nag-iwan ng verse 12. No, verse 10. Nag-iwan ng verse 10. Hilabihan gayud sila kadaghan. You see, sa dihang gihimo na ang milagro, og nabuhi na ang mga bukog, nabuhi ang mga patay, aduna na mga panit, aduna na lawas, aduna na muscle. Ningon si Prophet Ezekiel in that vision nga hilabihan gayud sila kadaghan. Og sa English na nga version, it says, they are like a vast army. Dili lang kay usa ang nabanhaw, ang nabuhi, but they are vast army. Hallelujah. And in verse 12, nag-ingon, dadon ko kamo balik sa yuta sa Israel, and it signifies victory over enemies. Tungod kay gibalik na sila sa ilang yuta gyud dito sa lugar nga gipili gyud sa Dios kanila. Dili lang kay himuan kag milagro sa Dios sa imong sitwasyon, kundi dadon ka sa Dios sa lugar kung asa jud kaniya gipahimutang. Amen? Dili lang kay ni ana nga sitwasyon, not just in the valley nga of hopelessness nga tagaan kag milagro sa Dios, but God will lead you to the valley of victory. Praise the Lord. Mo na kanindot sa atong Ginoo mga igsoon. Hallelujah. And the question is, na-fulfill ba ni? Na-fulfill ba nga nibalik ang mga Israelites after 70 years? Siguro makaingon ta nga, natinood yun. Nga after 70 years, gibalik yun ang Israelites people in the Bible? Yes. Nahitabo ni mga igsoon. And we can find this in 2 Chronicles chapter 36 verse 22 to 23. Sa unang tuig ni Ciro, hari sa Persia, natuman ang pulong sa Ginoo pinaagi kang Jeremias. Gidasig sa Ginoo si Ciro sa paghimo ni ining kasuguan sa tibuok niyang gingharian. Nag-ingon si Ciro, ang Ginoo, ang Dios sa langit, naghatag kanako sa tanang gingharian sa kalibutan. O gisugo niya ako pagtukod og usa ka templo alang kaniya didto sa Jerusalem nga sakop sa Huda. Bisag kinsa sa iyang katawhan makahimo pagpauli sa Huda og mag-uban kaninyo ang Ginoo. You see, gihimuan na og paagi sa Dios. Pauli na mo mga Israelites people. And we can also see this in the next book in Ezra. 2 Chronicles, after 2 Chronicles, Ezra, in chapter 1, verses 1 to 4, sa unang tuig sa paghari ni Ciro sa Persia, gidasig siya sa Ginoo aron magsulat og usa ka pahibalo sa tibuok niyang gingharian aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi kang propeta Jeremias. Niingon siya, mao kini ang giingon ni Ciro hari sa Persia. Ang Ginoo, ang Dios sa langit, naghimo kanakong hari sa tibuok kalibutan
o gisugo ako niya pagtukod og usa ka templo alang kaniya dito sa Jerusalem sa Huda. Kamong tanan nga iyang katawhan nga naa diri sa ako ang nasod. Kamong mga Israelites people, kamong taga-Huda, kamong mga Hudeo, pauli kamo sa Jerusalem. Tukuran ninyo pag-usab ang templo sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Mag-uban unta siya kaninyo, siya nga gisimba dito sa Jerusalem. Isi natuman nga gibalik sa Dios ang iyang mga katawhan in the land kung asa gusto sa Dios ipahimutang ang iyang mga katawhan. Because ang atong Ginoo nga gialagaran is not just the God of miracles. Tagaan kanyang milagro in the valley of hopelessness, but He will also lead you into the place nga gusto jud kaniyang ipahimutang. Tungod kay dito nga dapit you will have a new life. You will have a new life, a future, a good future. You will have a life of abundance nga panalanginan ka sa Dios. Praise the Lord. Hallelujah. Can we give a clap offering unto the Lord? Niining kabuntagon ato ang nasayran mga kaigsuonan that in the same valley of hopelessness, God can make a miracle and can give us victory. As we end, gusto na akong basahon ng verse 6 and verse 13 and 14. Niining passage nga itong gibasa. Because this is God's purpose nga nang gusto sa Dios nga pakitaon ang iyang mga katawhan sa milagro o sa kadaogan. Nagingon ang Biblia, hatagan kamo gininhawa og mabuhi kamo, tagaan mog milagro. Why? Unya makailan na kamo nga ako mao ang Ginoo. So that you will know that I am God. In verse 13, nag-ingon ang Bible, og unya mahibaloan ninyo nga ako mao ang Ginoo sa dihang buksan ko ang inyong mga lubnganan. Sa dihang tagaan tamo og mga milagro in the face of impossibilities. Sa dihang tagaan tamo og paglaom in the face of hopelessness. Niyon ang Ginoo, unya mahibaloan ninyo nga ako ang Ginoo. I am the true and living God. Nag-ingon pa ang verse 14, mabuhi kamo og ibutang ko kamo sa inyong kaugalingong yuta. In other words, I will lead you into victory. I will place you into the country, into the area nga panalanginan ta kamo. Og unya mahibaloan ninyo nga ako ang Ginoo, nagsulti ninyo niini, maoy naghimo niini, ug ako ang Ginoo nagsulti niini. You see? I want us all to put in our mind, gusto na kong hinumduman nato ni mga kaigsuonan, nga sa dihang tagaan tag milagro o kadaogan sa Dios, gusto sa Ginoo nga padayon nato siyang mailhan. Padayon natong ma-acknowledge ang Ginoo nga sa matag milagro, He is working for you. Amen? Nga sa matag butang nga iyang himuon in the face of hopelessness, in the face of needs nato mga kaigsuonan, na ang Dios nagapanglihok diha sa mga imposible nga mga butang. Ayaw ang kuna nga tungod kay akong paningkamot mo nang naadto ko niini nga sitwasyon, nakalingkawas ko sa mga imposible nga mga sitwasyon. No! God wants you to know He is working for you. He is working on your behalf. He is working even you are sleeping. He is working things aron makabot nimo ang mga posible, ang mga milagro nga imong giampo. Praise the Lord. Gusto sa Dios nga i-acknowledge siya because He is our God. Sovereign God over impossibilities and hopelessness. And it's amazing mga kaigsuonan, samtang nagtuon ko ni ani nga passage, I find the life of Jesus in this
scripture nga atong gibasa. This is Old Testament, by the way. The vision of Ezekiel of dry bones. Pero akong nakita ang kinabuhi o ang gihimo ni Ginoong Jesus sa ato ang kinabuhi in the humanity ni ining tulo ka mga butang. You see, the valley of hopelessness is like our sin that leads to death. Ang Bible nag-ingon nga ang bayad sa sala, kamatayon. And death is hopeless. Kung patay gani ka sa una ha, nga wala pa si Jesus, you are hopeless. Tungod kay what is life after death? You cannot expect anything when you die. Kung naman lang. And so everyone is afraid. Ang tanan na hadlok kung maghisgot na og kamatayon. And that's the sting of death. Ang lalas sa kamatayon tungod kay wala na may mabuhi. Kanay mong asawa ron, di na niyo makitaan. Bisa ang mga matay mo or after 1,000 of years, wala na'y paglaom nga makita, and that is hopelessness in the face of the earth. And I find the life of Jesus because in the valley of hopelessness, nga hopeless ang kalibutan tungod kay walay solution. Unsaon nga ang kamatayon dili na mahadlok ang katawhan, God made a way. And that is through the life of Jesus. Amen? The valley of miracles. The life of Jesus. Siya ang nahimong solusyon. Ngano ang hopelessness, dili na nato tagaan og emphasis. Because in Christ, we are hopeful. In Christ, we have hope. After death, it's that after death, we face Jesus. And when He comes again, we will all be reunited in the presence of the Lord. Amen? Magkita-kita tang tanan mga igsoon. And so impossible and hopeless situations, but the Bible says, with man it is impossible, but with God it is possible. And that is because of the life of Jesus. Hallelujah. Praise be to Jesus. And Jesus is a picture of the valley of victory. Nga gitagaan tagkadaogan sa Dios, tali ni ining sala. God has empowered us to overcome sin. And the good thing, mga igsoon, dili ka nag-inusara because according to the vision, we are vast army. Daghan kita, mga igsoon. Dili lang kay ikaw, dili lang kay ako, but we are ambassadors of the Lord. We are many because of what Jesus did. Og niining kabuntagon, God wants you to know that He is with you in your life's dry valleys. Kung naa mo karon sa valley nga imposible, hopeless, I'm telling you, God is with you. Amen? God will make a miracle and God will lead you to the valley of victory. God will give you victory. Can you give a clap offering unto the Lord? He is our sovereign God who will turn impossible to possible, hopeless to hopeful, bringing you triumphant victory for you to know Him more. Akong ganahan sa Ginoo may igsoon, tungod kay every time we face battles in our lives, kung ato lang yung saligan ang Dios, mailhan pag yun nato pag maayo ang Ginoo. Ayaw og face ni ining valley of hopelessness nga ikaw ra tungod kay manghambog ka sa imong kagalingon, ako nang lampasan tungod kay naningkamot ko. Ayaw mga igsoon, face the valley of hopelessness knowing that Jesus is with you. Na ang Dios. Amen? He will see you through. Hallelujah. He will give you miracles. He is with you. He is for you. Hallelujah. Whatever your life's dry valley today, be reminded, God gives hope in the valley of dry, in the life's dry valleys. Ingna mo tubad, put your hope in Jesus. Kamong nasa likod, inaim mo tupad, put your hope in Jesus.
Kanang naa sa imong likod, ingna, put your hope in Jesus. Murag imposible ang imong sitwasyon, but I want you to put your hope in Jesus. Adunay paglaom diha kang Kristo Jesus. Amen? Praise the Lord. Shall we give a clap offering unto the Lord? Atong iduko atong mga ulo sa mga pag-ampo. Ginoo, salamat na ining kabuntagon. Thank you for reminding us, Lord, that we can put our hope in you, Lord Jesus, sa mga imposible nga sitwasyon sa among kinabuhi. Some of us, Lord, are struggling with sins and it seems that it is very impossible. Imposible, O Dios, nga makabuhi sila gikan sa gapos sa sala. Apan Ginoo, gusto namong ibutang ang among pagtuo nga na kanimo. Because in you, Lord, there is hope of victory over sin. Victory over sickness, hallelujah. Victory over financial needs. Victory over our attitudes, Lord, nga dili maayo. Victory, Ginoo, sa amo ang mga kanunay nga pagpakasala kanimo, O Dios. Salamat, Ginoo, niining kabuntagon. Father, bless your people with that hope, Lord. Salamat, O Dios, nga tabangan nimo ang imong mga katawhan sa kanunay nga pagbutang sa among paglaom nga na kanimo. I entrust to your words and let this continue to minister to your people. In the valley of their hopelessness, you are there with them, giving them hope. In the matchless, holy, and powerful name of our Lord Jesus Christ, amen and amen. Can you give a clap offering again to the Lord? Glory be to God.